Paano may video? Meron parang gawin mga kapatid. Yes, sir. Parang ba tayo uupisahan yung pagpapala ng Lord na pinaranas sa atin? 5 minutes. 5 minutes? 5 minutes lang pala. Amen. Sa akin naman po mga kapatid, ay wala akong ibang nagpapasalamat kundi ang Panginoon mismo na siya ang narisin ko sa aking buhay mga kapatid. Since from the start, kahit ang sabi ng mga karamihan na kung wala ang Panginoon sa ating buhay, wala rin tayong magagawa mga kapatid. Kaya ang Diyos lang talaga ang may kayang magpabago sa atin mga kapatid. Kaya lagi lang tayong magtiwala. Dahil ang Diyos ang siyang magbibigay sa atin mga kapatid ng lahat ng kagustuhan mo kapag lalo na kapag tayo ay nananatili sa Kanya. Kaya yun po ang pinagpapasalamat ko at alam niyo po sa nagdaang buhay ko mga kapatid na wala ang Kristo sa aking buhay na nandun lang yung paniniwala. Subalit walang trust at walang totohanan ng pagtanggap sa Panginoon. But mula po nung na-receive ko ang Panginoon na totohanan at nagpursigi po ako doon sa aking kinakatayuan, ang dami po nagbago mga kapatid. At sa lahat ng pagbago na yung mga kapatid, unang-una yung sarili ko. Yung sarili ko na matigas, na kamay na bakal, na yung walang may puso, subalit ang puso mga kapatid, ginagamit ko kung ano yung kumbaga, kung ano ang ginawa mo, yun din ang bibigay ko. Alam ko yan mga kapatid. Kaya lahat po ng mga kapatid ay pinagpapasalamat ko sa Lord. Na lahat po yun ay binago mga kapatid. At isa pa mga kapatid ay yung sa family ko na bagkus ay kami po ay nandoon sa alam niyo po yung kung saan kayo merong kinakatayuan na samahan at yun po ang naging dahilan kung bakit kami magkapatid na isa ay 17 years hindi kami nag-usap kahit nandito kami pareha sa Saudi. 17 years po, hindi kami nag-usap. Never po kami nag-usap at itinakwil na rin po akong kapatid dahil doon sa inaccept ko na isang samahan. At sabi po sa akin, sabi niya po sa magulang ko na tinanggal ko rin sa aking buhay na bilang isang kapatid. At sa awa ng Panginoon mga kapatid, nung magmula nung napunta ako dito, yun lang ang ginawa kong pinaka ko mga kapatid na ipanalangin yung ganung sitwasyon na bakit nagkaganon, yung puntong magkadugo kayo ay nagkaiwasan kayo, nagkatakwilan. Pero yung puso ko mga kapatid nananatilit na naniniwala na magkakaroon pa rin ng pag-asa. At yun ang pinanalangin ko. At walang imposible po sa lahat mga kapatid. Ang prayer ko talaga ay makapangyarihan. Dahil po doon sa last na uwi ko mga kapatid, siya mismo ang ano sa akin na nag-usap kami. At nagkaroon rin ng alam niyo po yung pagtanggap at pagkaroon ng kapatawaran. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos sa lahat ng ginawa niya sa akin mga kapatid. Kaya yung lubos na pagtitiwala ko sa Kanya mga kapatid, kahit na yung noon na paayaw-ayaw ako, pawindang-windang, pero ang lahat talaga, ang kaparaanan ni Lord ang masusunod mga kapatid. At isang milagro po yun na hindi nagkaroon lamang ng pagkakataon na napunta ako sa JAL at minsan ng beses na ko nang gustong iwanan, tapos pinangalawahan pa in the last few months na aalisan ulit, but still andito pa rin ako. So kino-consider ko po yun na mayroon talaga pa siyang gustong ipagawa sa akin. At yun ang isa pa na inaabangan ko talaga. At isa pa mga kapatid, nagpapasalamat ko sa Diyos. Pumunta ako mag-isa rito. Alam naman natin na pinanggalingan ko is a Catholic Christian.
At ako lang po ang nagkaroon ng pagkakataon na ipasok po ang sarili ko sa Panginoon through Christian world, talaga yung totohanan sa born again. At hindi lang po ako naniniwala doon na ang relihiyon ng siyang magsasalba sa atin, mga kapatid. Ang kailangan po natin paniwalaan, mga kapatid, is ang Kristo mismo, ang Panginoon mismo, ang siyang pagtiwalaan natin, mga kapatid. Kaya tanggalin natin yung pangunawa natin na dati tayong Kristiyano Catholic, subalit parang mahirap naman na lilipat ako ng born again Christian. Mali po yun, mga kapatid, dahil marami po ang taliwas. Kung naniniwala tayo sa Bible, mas paniwalaan natin ang salita ng Panginoon. Dahil through Catholic po ay maraming taliwas doon sa sinasabi, mga kapatid, at nagkakaroon lang ng culture. So doon po ako nag-base ng aking pananampalataya sa Panginoon. Bakit noon pa? Bakit ngayon lang nagkaroon ng pagkakataon na maniwala sa Panginoon ng ganitong totohanan. Kaya isang pagpapala, mga kapatid, na mapunta ako dito sa lugar ito, mga kapatid, at na-accept ko po yun na isang napakalaking grasya na matagpuan ko ang Panginoon sa buhay ko, mga kapatid. At ang lahat ng ito, mga kapatid, na nararanasan ko sa family ko, sa pamilya ko, literal, ay nagkakaroon ng breakthrough sa lahat. At yun po ay kinukonsider ko na isang bonus lang, mga kapatid. Pero dahil tutuhanan po, mga kapatid, ay ang pagpapala po talaga ay na kay Kristo, mga kapatid. Ang lahat po na nare-receive natin ay naano ko lang po talaga na bonus lang. Pero ang Panginoong Hesus po talaga ang pinaka na-receive ko ng pagpapala sa buhay ko, mga kapatid. At isa pa, mga kapatid, yung alam niyo po yung naniniwala ka at naniniwala ako na sa lahat ng bagyo ay may kahinamunan. Lalo na kapag nandito tayo sa Panginoong Hesus. Yes. At paniwalaan po natin yung, mga kapatid, dahil yun po ang magbibigay sa atin ng kapayapaan sa buhay. Ang Diyos mismo ang kapayapaan, mga kapatid. Dahil sa mga pagpapala sa buhay ko, mga kapatid, na ngayon na lang po sa sitwasyon, parang ina-accept mo na lahat. Meron man tayo nawawala sa family natin, but accept the reality. Dahil yun po ang kaparaanan ng Diyos sa ating buhay, mga kapatid. Tulad ng nakaraan na testimony ko na namatay man yung father ko, but still, kailangan natin tanggapin at kailangan natin mag-move on, mga kapatid. Past is past. Ang nakaraan ay nakaraan na. Pero mayroon pa tayong kailangang gampanan at kailangan gawin dahil mayroon pang kinabukasan para sa ating buhay. Amen. At yun ang lagi kong sinasabi sa family ko, lalo sa mother ko na talaga mahina ang loob, at ngayon talagang medyo nakakangiti na siya. At nasabi ko sa mga kapatid ko, kung umiyak na ba yun ulit? Sabi nila. Kaya yun po yung, alam niyo po yung grasya na na-receive mo ay nag-overflow, at ito ay pinaparanas mo sa mga kapamilya mo. Kaya salamat po sa Panginoon talaga na isa ako doon sa mga grasya na dinadaluyan at binibigyan ng Panginoon sa buhay ko, mga kapatid. Kaya yung pagtitiwala ko sa Panginoon, mga kapatid, kung naniniwala ako noon na ito ay ganito lang kalaki, ngayon, mga kapatid, mas doble, mga kapatid. Mas lalo akong nagkaroon ng eagerness na magpulso ako doon sa kinatakayuan ko ngayon, mga kapatid. At naniniwala ako, mga kapatid, doon sa pangalawang 2024, mga kapatid. Kung 2023 naranasan natin ito, mas lalo natin mararanasan ng pagpapala doon sa 2024. Amen. Yes. Dahil Yes. 2023, mga kapatid, so yung 24, mga kapatid, ay parating pa lang. Yun po ang kailangan natin bigyan ng buhay, mga kapatid.
dahil ang grasya ng Panginoon ay patuloy at mag-overflow po ang grasya sa 2024 sa lahat mga kapatid. Amen. Yun lang po yung may testimony ko.